Amen po. Purihin po ang Panginoon sa pribilehiyo ang saan muli makapagturo tayo at makapagsamba na rin. Ikibaw sa ating pagsisimula, tayo mga kapatid. Basahin po natin ang Book of Matthew 24 verse 44. Isang verse lang po. 24 verse 44. Nandiyan na po ba ang lahat? Sabay na lang po tayo. Ready, go. Therefore be also ready, for in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Muli, O Lord, kami po nagpapasalamat sa pagkataon na muli tinipon niyo po kami, Lord God. Salamat sa pagkabatid namin, Lord, ang makita po niyong mga anak, isang kinigiliwan niyo po, Lord, na sila po ay nagsama-sama po upang sumamba po sa inyong dakilang pangalan. Kaya, Lord, sa aming pagsisimula, Lord God, dalangin namin yung presensya at pagkilos. Lord God, samahan niyo po kami, gabayan, bigyan ng wisdom, and buksan niyo po, Lord, ang aming mga seed of understanding na sana maunawaan namin, Lord God, ang mahiwagang salita niyo po, Lord God, sa oras na ito. Lord God, sa magpatuloy, sabi niyo po, sa 2 o 3 katao, nagkatipos yung pangalan, kayo po, ay nasa aming kalagitnaan, Lord. Kaya, Lord, kiniklaim namin, na sana na po, hipuin niyo po, bawat puso ng mga kapatiran na nandito ngayon, na sana po, magkaroon sila ng lubos na pagpasakop, Lord God, sa inyong salita, Lord God. At Lord, butil inyong salita na mahasik sa aming mga puso sa oras na ito, Lord God, na po ito ay titimo, tumubo at lumago. Ano pa ito'y maging isang malaking punong kahoy, Lord, na maaaring dapuan din po ng mga kaluluwang wala pa sa inyo, Lord God. Lain ko rin po, Lord, mga kapatiran na wala dito, Lord God, kung sila po may ipasa sa kanilang puso. Sana po makarating sila sa tamang oras, Lord, at sama-sama po kami sumamba sa inyo, Lord God. Maging sa mga kapatiran na nanonood sa amin sa live streaming, Lord, nasa nanawa po ang inyong salita ay makarating din po sa kanilang mga sangbahayan, Lord. Nagdadala nawa ito ng biyaya at mapapala din po sa kanilang mga sangbahayan, Lord God. Dalangin din po namin si Pastor Willie na kung saan nandun po sa mahalagang laka din po, Lord God. Nawa, samahan siya at gabayan, bigyan ng wisdom, Lord God. At higit sa lahat, protection niyo po, Lord. Sana nawa po, Lord God, nandun sila sa mabuting kalagayan hanggang sa makauwi po sila, Lord God. Yan, Lord, sa aming pagpatuloy, Lord God. Muli, dalangin namin na sana nawa, ikaw po ang aming maitaas. At ako po, Lord, ang maibaba, Lord God. Atid namin na hindi po madali magbahagi niyong salita, Lord God. Liban po na siya po inyong samahan sa magitan ng inyong banal na Espiritu. Kaya, Lord God, muli, sa inyo pumupunin ang lahat ng ito. Ito po ang aming mga samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Makapo na po tayo, mga kapatid. Ito po sa verse na ating pag-aralan ngayon, mga kapatid, na binasa po natin kanina. Nasabi po doon, therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Nasa Tagalog, kaya nga, kayo magsihanda naman, sapagat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Mga kapatid, ang mensaheng ito, pinamagatan ko po, Jesus is coming, better be ready. Amen? Inaawit po natin yan, di ba? Mga kapatid, ang chapter po na ito, din nating pag-aralan sa oras na ito, ay tungkol po yung sa muling pagparito ng ating mga Panginoon, na kung saan hinimok niya ang kanyang mga lingkod, mga mananampalataya, na sana'y magiging handa, maging vigilant o maging magpuyat sa oras na iyon. Sabat abatid po natin ang kanyang pagparito ay wala na isang man nakakaalam, liban lang ang Ama. Tama? Yeah, dito po mga kapatid, sa verse 44 na yan, na sinasabi niya, therefore be also ready. Bakit po? Sabi nga po natin, the Son of Man will come at an hour when you do not expect. Amen? Kaya dito mga kapatid, ang talatang ito serves as a call to readiness. Kung kumbaga tinawagan tayo para makapaghanda.
Kumbaga, hinamon tayo dito mga kapatid na mamuhay tayo alinsunod po sa kalooban ng Panginoon. Na dapat sa kabila ng lahat magkaroon tayo ng pagiging alertness. Amen? Then faithful obedience because we do not know the exact time of His return. Kaya dito mga kapatid, Jesus warned that His return will be unpredictable. Tama? And only those who are ready will ready to meet Him. Mga kapatid, mapalad po tayo mga kapatid sapagkat tayong mga Kristiyano ay talagang ready po tayo na masasabi natin sapagkat tayo aktibo po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya dito mga kapatid, Jesus warned that His return will be unpredictable na sinasabi ko. And only those who are ready will ready to meet Him. Wala po duda doon na tayo lang po ang talagang napakamapalad sapagkat handa po tayo anytime. Although ito po yung ating blessed hope eh. Amen? Sa pagbabalik ng ating Panginoon, yun na po yung araw natin, yung ating paghihintay, hindi po masasayang. Kaya mga kapatid, ang mensahe nito ay nagpapaalala po sa atin na agad-agaran, apurahan, yung spiritual vigilance, and then sa necessity of living with an eternal perspective, mga kapatid. Na yung mamuhay tayo sa spiritual na kalagayan. Yun po yung urgency doon, apurahan. Marami pong mga tao ngayon, wala silang pakialam. Abala sila mga kapatid. Hindi nila alintana kung ano ang darating. Amen? Kaya napakamapalad po natin. Hindi lang po ito babala sa atin ng Panginoon, kundi po ito'y invitation sa atin. Paanyaya na may dalang comfort. Amen? Sa ating buhay na kung saan, alam po natin ang ating buhay, kapag wala tayo sa Panginoon, puno-puno tayo ng mga alalahanin. Tama? Pero tayong mga Kristiyano, kapatid, dapat ang nais dito o hinimok tayo ng Panginoon dito sa ating mga paglilingkod, dapat nandun sa atin yung comfort. Amen? Amen. Yan po yung wala sa iba na hindi po sumasampalataya. Tayo po, masaya po tayo, nandun yung comfortness sa kabila ng mga kakulangan, marami tayong problema, pero nandun pa rin tayo. Yan po yung wala doon sa mga hindi sumasampalataya. Kaya dito mga kapatid, why is it so important that we need to prepare, especially in this time, as the Lord draws near? Bakit napakahalaga na dapat maging prepare tayo? Sapagkat sabi doon po sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit kailangan nating maghanda? Kapatid, may 3 punto po na ating pag-aralan ngayon. Amen? Unang punto po mga kapatid, we can't hold the coming back of Jesus. Amen? Hindi po natin yan mapigil mga kapatid. Hindi po natin yan pwedeng hadlangan o harangan mga kapatid. Ang pagparito ng Panginoong Diyos po, kalintulad po sa baha sa panahon po ni Noah. Amen? Na wala pong makapigil hanggang sa oras o sa araw na doon sumakay na si Noah sa arka. At doon po nakita ng mga tao na sila po caught by surprise. Huli na ang lahat. Kaya mga kapatid, ang sabi sa atin, we can't hold the coming back of Jesus. Verse 44, verse A, anong sabi doon? Rightly dividing the word of God tayo mga kapatid sa verse natin, 44, verse A, anong sabi? Therefore be also ready. Malinaw po mga kapatid, hinimok tayo ng Diyos na dapat maghanda tayo. Tama? Ano bang paghahanda ang ginawa natin? Talaga bang handa na tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Mga kapatid, this is a command to obey that we must not ignore because we cannot stop it and no one knows it. Ang sabi sa atin ng verse 36 mga kapatid, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon,
walang makakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaya mga kapatid, napakaliwanag po na kailangan nating maghanda, manatili tayong tapat sa Panginoon. Amen? Sa madaling salita, manatili din tayong aktibo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya hindi po tayo dapat palawsi-lawsi sa ating mga paglilingkod. Sapagkat hindi natin alam anong oras paparito ang Panginoon. Sino nakakaalam? Ang sabi, ang Ama lang. Amen? Sino tinutukoy nito mga kapatid na darating? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 42, anong sabi niya? Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong oras paririto ang inyong Panginoon. Maliwanag, ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang darating na dapat madatnan niya tayong gising. Hindi patulog-tulog sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya dito mga kapatid, Jesus' return is like a great storm. Sabi ko sa inyo kanina, or flood that no one can stop, which can also be compared to the coming of our death. Mga kapatid, napipigilan ba natin yung ating kamatayan? Mga kapatid, ang kamatayan po, appointed po yan. Yan po yung sinabi sa Hebrews 9:27. Verse po natin yan, kabisado po natin yan, di po ba? And as it is appointed unto man once to die, and after that, what? The judgment. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang ibig sabihin nito mga kapatid, true salvation must be seen in our lives before the Lord comes. Mga kapatid, bakit true salvation? Kasi mayroong Kristyano mga kapatid, nang tingin nila, ligtas na talaga sila. Pero hindi nakikita doon sa kanilang mga pag-uugali, yung mga paglilingkod nila. Kaya nagdududa tayo ligtas na ba talaga ito si kapatid? Bakit ganun siya? Amen? Kaya mga kapatid, dapat isipin natin. Ang sabi sa Biblia, secure heart. Kung talaga po bang ligtas ka na. Amen? Bahagi po yan ng ating mga paghahanda. Yeah, we can hold the coming back of Jesus. Literally, isa point dito mga kapatid. What are those signs of His coming? Ano po ba yung mga palatandaan ng kanyang pagparito? Simple may tanda po yan Amen? Sa verse 3 and 4, anong sabi dito mga kapatid? And as He sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto Him privately, laying, Tell us, when shall these things be? Mga kapatid, iyon din po pala ang katanungan ng mga disipulo niya. What are those signs of His coming? Yan po yung tanong din pala ng kanyang mga disipulo. Ano sabi dyan? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Kapatid, ano po ang tanda ng kanyang muling pagparito at saka yung katapusan ng sanlibutan? Ang tinutukoy po rito mga kapatid. Kaya malinaw, ang ano man ang katanungan natin ngayon, tanong din natin sa ating mga sarili, at yan din po yung tanong ng mga disipulo. Amen? Ipagpatuloy natin magbasa sa verse 4 mga kapatid. And Jesus answered and said unto him, Take heed that no man deceive you. Mga kapatid, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong mandaraya sa panahon na yon na maaaring iligaw tayo mga kapatid sa ating mga pananampalataya. Amen? Dito mga kapatid, bakit kailangan nating maghanda? Ang sabi dito mga kapatid, the sign of the coming of the Lord, the sign of the coming of the Lord is signifies the end of the world. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Katapusan po ng sanlibutan, mga kapatid. 2 Peter chapter 3 verse 10. Ang sinabi dito, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with a fervent heat. The earth also and the work that are therein shall be burned up. Mga kapatid, ang pagparito daw ng ating Panginoong Jesucristo na siyang katapusan ng sanlibutan, mga kapatid, ay nangangahulugan din po na ito na isang magnanakaw.
Amen? Ang sabi dito, thief in the night. Walang magnanakaw mga kapatid na nagpapaalam sa oras ng kanyang pagdating. Tama? Walang magnanakaw kasi kung alam ng bantay bahay, yung ama ng sangbahayan, yung magnanakaw sa darating na oras na yan, darating siya, malamang magpuyat siya. Yan tayo mga kapatid, magpuyat dapat tayo sa ating mga paglilingkod. Hindi kaya araw ng linggo, araw ng Wednesday, inaantok pa, tanghali na. Wala nang panahon sa pagbibihis. Panambahan alas 10, gumising alas 9. Amen? Tama ba yun? Ang sabi nito mga kapatid, magpuyat kayo. Dito mga kapatid, malinaw po mga kapatid, magnanakaw sa oras ng gabi. Ano pong mga sign na yon mga kapatid, na maaaring i-consider natin that the coming of the Lord is near? Ano po yung mga signs na yon? Makita natin ito mga kapatid. Number 1, deception. Professing Christian, false Messiah and false prophet. Sa verse 4 hanggang verse 5 mga kapatid, makita natin dito mga kapatid. Verse 4 and 5, at sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, mag-ingat nga kayo na huwag kayong maliligaw ninuman sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. Ililigaw ang marami. Nandiyan na ba yan ngayon sa panahon natin? Mga kapatid, napakarami. Kaya ibig sabihin, napakalapit na ng pagpaparito ng ating Panginoon. Yan po yung isa sa mga signs. Marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Yan po yung isa sa signs na yan mga kapatid. Number 2, ano pa? Din sa 11 pa pala, verse 11, ano sinabi diyan? Magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Malinaw mga kapatid. Deception. Bulaang propeta. Marami nagsasabi nga na siya si Kristo. Tama? Kaya nangyayari na mga kapatid. Verse 24, may binanggit din ito. Sapagat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano ba't ililigaw kung maaari pati ng mga hirang, mga kapatid. Yung mga hirang na yan, mga tapat na lingkod ng Diyos yan, pati sila naliligaw na nga eh. Nailigaw pa nga eh. Lalo na, paano na lang kaya tayo? Na tayo patulog-tulog na sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Tiyak maliligaw tayo. Yung tapat na lingkod nga na ililigaw, nagawang maligaw. Kaya mga kapatid, magpakatibay tayo sa ating mga paglilingkod. Amen? Number 2 signs. Rumors of war. Verse 6 and 7. At mga karinig kayo ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Dapat hindi pa ang wakas. Ibig sabihin, signs pa lang siya mga kapatid. Hindi pa ang wakas. Makarinig na tayo ng mga alingawan ng mga digmaan. Nangyari na ba ngayon? Napakarami na. Amen? Sa Middle East pa nga lang, tuloy-tuloy ang digmaan doon. Kaya malamang mga kapatid, malapit na. Verse 7, sapagat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Nangyari na ba yan? Hindi pa. Nangyari na mga kapatid. Kaya mga kapatid, urgency, apurahan. Yun ang ibig sabihin doon. Nasaan na sa ating mga paglilingkod, hindi tayo kapatid na parang bang pag gusto lang natin. Pag gusto mo lang mag-church. Pag hindi. Dapat mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, dapat magkaroon tayo ng commitment. Kasi kung commitment na talaga yung pagturing mo sa paglilingkod mo, pati hindi mo magawang
Sa Bisaya pa, paluya-luya. Amen? Sa paglingkod natin, patulog-tulog sa pansitan, mga kapatid. Yeah, rumors of war. Number 3, natural disaster. Yung sa verse 7, nabanggitan natin kanina. Amen? Number 4 tayo, persecution of believers. Verse 9. Anong sabi sa verse 9 and 10? Bumag kayo, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin at kayo kapuputan ng lahat ng mga bangsa dahil sa aking pangalan. Mga kapatid, marami na nangyaring ganyan, mga kapatid. Saan mang dako, mayroon tayong nababalitaan, mga persecution. Kung pag-aralan na natin ang church history, mga kapatid, napakaraming pinatay dahil sa pananampalataya, dahil sa pagsunod ng ating Panginoon. Ganoon din po dito, mga kapatid. Sa verse 10, at kung magagayaw maraming mga titisod at mga magkakanuluhan ang isa't isa at mga kakaputan ang isa't isa. Malinaw, mga kapatid. Nangyayari na yan sa loob ng church, mga kapatid. Minsan si kapatid, nagkasamaan eh. Yan po yung mga pagkilos ng diablo, mga kapatid. Yan, mga kapatid, dapat talaga maging aktibo tayo sa ating mga paglingkod. Doon lang po kasi tayo kukuha ng kalakasan eh. Yung matibay na pundasyon. Nang sa gayon maging matured na tayo. Tama? Yes. Number 5. Panglimang sign. Increase in wickedness and decrease in love. Amen? Number 6, mga kapatid, preaching of the gospel to all nation. Verse 14. Anong sabi sa 14? At mga ipangaral ang ibanghilyo ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas, mga kapatid. Malinaw po. Kaya nga, yan yung ating desire ngayon eh. Lahat ng church, yan ang ginagawa. Na ipangaral ang ibanghilyo. Yan po ang napakamahalaga. Obligasyon po natin yan bilang mga Kristiyano. Yan po yung great commandment sa atin. Great commission ni Lord sa atin. Anong sabi niya? Go ye unto all the world and preach the gospel to every creature. Mga kapatid, maliwanag po. Yung mga pagpapagal natin, mga kapatid. Yung pangangaral natin sa salita ng Panginoon saan mang dako. Mga kapatid, urgency yan. Apurahan yan. Na dapat magkaroon din po tayo ng eagerness. Na sanay, gawin naman natin. Tama? Ginagawa ba natin yan? Bakit natin ginagawa yan? Sapagkat kawawa yung mga wala pa sa Panginoon. Maraming wala pa sa Panginoon, lalo na mga mahal natin sa buhay. Amen? Isang bahayan natin, lahat na ba sila nasa gawain ng Panginoon? Lahat na ba sila nakakilala sa Panginoon? Hindi pa. Kaya dapat lang, nagawin po talaga natin ito. Urgency. Bakit? Sapagkat hindi natin alam ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya mga kapatid, we can't hold the coming back of Jesus. Little A, what are those signs of His coming? Little B, sa point natin, are we ready to face Jesus? Handa na ba tayo harapin si Jesus? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon kung ganun. Dapat nga lang talaga sapagkat Kristiyano tayo eh. Lingkod tayo ng Panginoon. Kaya dito, mga kapatid, are we ready to face Jesus? Verse 42. Yan. Mangagpuyat kayo. Sapagkat, ang sabi nga, walang nakakaalam kung anong oras ng kanyang muling pagpaparito. Yeah, we can't deny that almost every one of us has something that keeps us busy or preoccupation. Yung ating mga pinagkakaabalahanan. Napakarami niyan. Amen? There are our businesses. Unang-una, marami tayong mga personal na preoccupation, mga kung ano-anong pinagkaabalahan natin. Tama?
nasa sobrang abala natin, hindi na natin naalala kung anong oras na. Pati oras nga hindi naalala, lalo na siguro yung tungkol sa Panginoon. Amen? Ganyan ba tayo? Ano pa? There are our personal preference that we prioritize. Maliwanag po yan. Sa buhay natin, lahat po tayo mayroong mga pinaprioritize eh. Pero dapat mga kapatid, bigyan naman natin ng puwang yung tungkol sa Diyos. Amen? Hindi yung ibuhos na lang natin yung ating buhay doon sa mga material na bagay na ating pinagkaabalahan. Kaya dapat bigyan natin ng puwang sa puso natin ang Diyos. Amen? All those mentioned are the things that can cause us to be misled from the right purpose of God in our lives. Mga kapatid, ano ba ang purpose ng Diyos sa ating buhay? Alam po natin yan, di ba? Kung bakit tayo nandito, bakit tayo nilikha. Walang iba kung hindi to worship Him. Pero ginawa ba natin yan? Wala na nga tayong panahon eh. Abala tayo sa kung anong mga bagay. Inuuna natin, binuhos natin yung panahon at buhay natin sa paghahanap buhay. Mga kapatid, wala tayong panahon sa Diyos. Kaya nakakalungkot. God wants us to put Him first. Ang sabi sa atin ng Matthew chapter 6 verse 33. Amen? Ano sabi doon? Seek ye first the kingdom of God, and all these things have added unto you. Mga kapatid, unahin natin siya. Kasi lahat ng kailangan mo sa buhay, idadaragdag na lang niya yan. Amen? Amen. Hindi ka, unahin mo yung mga bagay. Idaragdag mo yung Panginoon. Kapatid, nakakalungkot naman kung ganyan. Amen? Dapat unahin natin ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God, and all these things have added unto you. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Dito, but the question is, mga kapatid, what preparations are we making? Ano po mga paghanda ang ginawa natin? Number 1, do we have a sheltered church? Unang-una. Doon po sa mga unbelievers, yung mga hindi pa nakilala sa Panginoon, lalo na, mayroon na ba tayong church na kinasisilungan sa panahon ngayon? Napakahalaga po niyan. Napakaraming tao. Kapag niyayanit sa gawain ng Panginoon, Brad, isama mo lang ako sa panalangin. Nakakalungkot ang mga ganyang ugali. Do we have a sheltered church? Yan po yung katanungan natin, mga kapatid. Napakamahalaga po ang church, kapatid. Yung mga pagtitipon, ang sabi sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Napakaliwanag po, mga kapatid. Huwag nating hayaan daw ang mga pagtitipon, lalo na sa panahon ngayon, na halos makita na natin na ang Panginoon na halos darating na. Mga kapatid, maliwanag po. Ano po ang mayroon sa church? As a church, we are one body. Jesus is our head, mga kapatid. Ang sabi ko nga eh, alin man sa atin, o anuman sa atin, bilang katawan ni Kristo, mga kapatid, may kanya-kanya po tayong gampanin. Napakahalaga natin bawat isa. Hindi maaaring mahiwalay tayo. Maaaring ikaw tainga, mata, bibig, ilong, mga kapatid. Napakamahalaga mo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat si Kristo po yung head of the church. And we are part of His body. Amen? Amen.
Tandaan po natin yan. Dito mga kapatid, Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kapatid, God is our refuge and strength. Saan po natin matagpuan si God? Sa church. Amen? Kaya napakamahalaga po ng church, mga kapatid. Sa loob ng church, nagpapalakasan tayo ng ating kaluluwa. Kaya nga mahalaga yung ating prayer meeting eh. Kasi nagkakaalaman tayo ng mga problema. At kung na-share na natin yung mga problema natin, ipapanalangin natin yan lahat. Yan ang kahalagahan doon. Kaya ba't prayer meeting, dapat nandito tayo pag may time man lang tayo. Amen? Kaya dito mga kapatid, God is our refuge, kanlungan, and a strength, a very present help in trouble, handang saklolo. Amen? Romans chapter 12 verse 1. Ang sabi doon, I beseech you, therefore brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Mga kapatid, ano ang mga hinihingi ng Diyos? Bilang reasonable service? Unang-una, living sacrifice. Mga kapatid, hindi pwedeng ipanalangin lang pala yung hindi pupunta sa church. Ibig sabihin, buhay na sakripisyo. Yung sarili mo talaga ang dapat pumaroon sapagkat ikaw ang gumawa ng kaligtasan mo. Tama? Living sacrifice. Ano pa? Holy. Isa sa mga reasonable service para sa Panginoon. Hindi pwedeng, Brad, nagdasal din naman ako sa bahay namin eh. Mga kapatid, hindi pwede yan. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Acceptable unto God. Acceptable ba yon? Na nagdasal ka? Paano acceptable yan mga kapatid? Pero paano mo nagagawa na yung ginawa mo ay talagang nalulugod sa iyo ang Diyos? Lalo na, nagdadasal ka, tapos mamaya, wala na, nagmumura ka naman. Tama? Matuturuan ka ba ng tamang asal? Kaya mga kapatid, napakamahalaga po na nasa church tayo. Amen? Amen. Kaya dito mga kapatid, number 2, do we have a serious involvement in the work of the Lord? Amen? Mayroon ba tayong seryoso na pagkikipag-connecta sa Panginoon sa ating mga paglilingkod? Hindi maaari mga kapatid na sabihin mo, seryoso naman ako, brad eh. Seryoso nga. Minsan, late na akong sumamba, tanghali na akong gumising, tapos nasa church, hindi nakikinig. May mga kapatiran na ganyan. Seryoso ba talaga ang ating mga paglilingkod? Dito mga kapatid, napakamahalaga mga kapatid. Dapat magkaroon talaga tayo ng serious involvement sa gawain ng Panginoon. Ano sabi sa atin ng John chapter 15 verse 5? I am divine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Mga kapatid, ang sabi sa atin, maliwanag, di ba? Napakamahalaga mga kapatid. I am the vine and ye are the branches. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang sino mang hiwalay sa akin, walang magagawa. Tama? Mga kapatid. Amen. Pansinin mo mga kapatid. Nung kumain si Eva ng mansanas, yung sabi doon sa mansanas raw, pero yung pagkakalam ng mabuti at masama, yun yung nakalagay roon. Ano nangyari?
Namatay ba agad si Eva? Hindi. Di ko ba? Pero mga kapatid, gradual yon. Ang kamatayan na tinutukoy doon, spiritual, gradual. Pansinin mo nga yung sanga. Pag pinutol mo yan, disconnected na siya sa vine. Dahan-dahan na mamatay yan. Ilang araw lang yan, natutuyo, dahan-dahan yan. Ganon din tayong mga tao. Amen? Yung butiki nga, habang naputol tumatambling-tambling pa yung buntot namatay ba kaagad? Si Eva, patay na already spiritually. Amen? Kaya nga tayo kahit anong linis tayo sa katawan natin, naliligo tayo, naglulugod tayo, ang tawag niyan, yung naglulugod tayo, nakita natin may mga dumi, dead skin yan. Patay na kasi tayo Amen? Kita mo, pag tumanda na yung isang tao, dandahan na yung pakulubot niya. Yan po yung damo kapag naputol sa bayan, doon sa puno, dandahang natutuyo. Kasi patay na talaga siya. Tama? Yes. Kaya, do we have a serious recognition of our Lord? Amen? Amen. Have we remember, mga kapatid, noong tinawag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga disipulo, anong nangyari? Agad-agad, sumunod sila. Tama? Yes. Nandoon si kanila yung serious involvement. Bakit? They immediately follow and lift their fishing net, boat, and family. Bakit? Because they have a deep recognition of the Lord. Tayo ba? Talagang nilalaban natin si Jesus sa buhay natin? Amen? Yung ano ka lang kung may pinag-aabalahan ka, hindi mo maiwan-iwan Look at yung mga disipulo ni Jesus noon. Nung tinawag, agad-agad pumaroon sila. Iniwan yung kanilang lambat, yung kanilang bangka, habang nangingisda sila. Pati pamilya nila. Mga kapatid, standard ng Panginoon nga yan na kung sumunod ka, limutin mo yung sarili mo. Amen? Dapat pumukus ka sa Panginoon. Yan nga sabi sa Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Mga kapatid, pero anong ginawa natin? Patulog-tulog tayo mga kapatid. Isang araw, masurprise tayo mga kapatid. Kaya mga kapatid, dito, there is no difference between the people of Noah's time and our time today. Tama? Sa panahon ni Noah, mga kapatid, habang nangaral siya 120 years. Sinong nanaligtas? 8 lang, ang kanyang pamilya lang. Tama? Walang ipinagkaiba sa panahon noon at panahon ngayon. Malinaw po mga kapatid. Dito mga kapatid, Matthew 10, verse 33. Maliwanag po dito mga kapatid. But whosoever shall deny me before men, mga kapatid, him will I also deny before my Father which is in heaven. Maliwanag po mga kapatid. Kung wala tayong malalim na recognition sa ating Panginoong Hesus,
Hindi natin siya lubos na kinikilala sa buhay natin. Anong sabi niya dyan? I-deny rin kita sa harapan ng aking Ama. Now, what should we do as part of our preparation? Ano na ang mga ginagawa natin? Number 2 points, mga kapatid. Number 1 pa lang tayo. Anong number 1 natin? We can't hold the coming back of Jesus. Number 2, we need to be working while waiting. Amen? Amen. We need to be working while waiting. Ang sabi sa atin ng verse 44, B, doon sa verse natin na ginamit, for in such an hour as ye think not. Maliwanag po mga kapatid, na kailangan nating magtrabaho habang naghihintay. Pero hindi ibig sabihin na nagtrabaho ka sa sanlibutan. Magtrabaho tayo na may related sa gawain ng Panginoon, related sa kalooban ng Panginoon. Tama? We need to be working while waiting. Kaya dito mga kapatid, ibig sabihin, we must remain engaged in the work of the Lord, knowing that your efforts will have eternal value. Yung engagement natin sa Panginoon, ginawa natin yan dahil alam natin, mahalaga yan, may value yan sa Diyos. Hindi yung gumawa ka dahil ang alam mo, ginawa ko to, mabubusog na ako nito, mabuhay na ang pamilya ko nito. Hanggang doon lang ba? Yung pagpapagal mo, yung pagtatrabaho mo? Working while waiting? Walang kinalaman sa Diyos, mga kapatid? Hindi po dapat ganyan. We must remain engaged in the work of the Lord, knowing that our effort will have eternal value. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, anong sabi doon? Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable. Ang sabi doon, always abounding in the work of the Lord. Anong doktor? As ye much as ye know that your labor is not in vain. Maliwanag po mga kapatid. Yung ating mga labor sa Panginoon, yung ating mga pagpapagal sa Panginoon, hindi po nasasayang yan sa Diyos, hindi po yan nilimot ng Diyos. Kaya dapat lang maglingkod tayo. Amen? We need to be working while waiting because the return of the Lord is almost at the door. Ang sabi sa atin ng verse 33. Sa ating chapter na pinag-aralan. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, talastasin ninyo na siya malapit na nasa mga pintuan nga. Maliwanag. We need to be working while waiting because the return of the Lord is almost at the door. Our preoccupation with things is a picture of our ignorance of the real situation in this world, mga kapatid. Tama? Yung ating mga pagbabaliwala, lalarawan po yan. Kaya hindi natin alam ang totoong sitwasyon natin, ang totoong kalagayan natin sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, verse 40 and 41, anong sabi dito? Kung magkagayoy, nasa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, then shall two be in the field, sa English, the one shall be taken and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. Maliwanag mga kapatid. How could we explain that verse? Una mga kapatid, at Christ's return, a separation will occur between the saved and the unsaved. Mayroong paghihiwalay. Hindi kulay. Hindi. Mayroong paghihiwalay sa ligtas at saka sa hindi ligtas, mga kapatid. Amen? Saan kaya tayo, mga kapatid?
Ligtas kaya tayo? Ano pa? Ano pang paliwanag natin sa verse na yan? This is a picture of us being busy and unprepared for what may happen when our Lord come. Narawan po yan ang ating paging abala. Nagigiling-giling ka na lang. Kabilang, dalawa kayo? Mga kapatid, alam niyo yung gilingan sa probinsya? Alam ko yun eh. Larawan po yan ng ating pagiging abala sa buhay na ito. Yan po yung pamumuhay natin. Yan po yung buhay talaga natin. Nasa araw na yon, magkakaroon ng paghihiwalay. Ang puti sa dikulay. Mga kapatid, joke lang. Dito mga kapatid. Letter A sub-points. Letter A sub-point natin. We need to be working while waiting. Letter A. Let's not let ourselves be caught by surprise. Mga kapatid. Huwag nating hayaan mga kapatid na masurpresa tayo. Madatnan tayo ng Panginoon na natutulog sa pansitan. Tama? Amen. Maliwanag. Let's not let ourselves be caught by surprise. Verse 37 and 39. Basahin natin. hanggang 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, ngayon din naman ang paparito ng anak ng tao sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa, at pinagpapaasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa dahong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung hindi magkagayoy, nasa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babae, yung binasa natin kanina. Maliwanag po dyan mga kapatid. Abala. Yeah, let's not let ourselves be caught by surprise. Huwag nating hayaan mga kapatid. During the time of Noah, God, anong ginawa? God commanded him to build an ark that speak of the reality of judgment, mga kapatid, na ang ibig sabihin. May mga tao na hindi naniwala sa paghatol, yung paghuhukom. Mga kapatid, malinaw po dyan. Speak reality of judgment. Yung pinagawa si Noah ng arka. Tama? May paghuhukom. Tandaan po natin yan mga kapatid. Kaya ikaw na hindi mananampalataya, tumawa ka lang. Darating din ang panahon mo. Tama? Amen. Bungis-ngis ka lang hanggang mapunit ang bunganga mo. Alam namin kung ano ang tingin nyo sa amin, mga baliw. Yan ang turing sa atin. Tama? Sa ating mga paglingkod sa Panginoon, ang nakita ng ibang tao sa labas, ang tingin nila, mga baliw. Tama? Right. Mga kapatid, hindi lang nakita yung ating nakita. Yun lang Amen. ang punto doon. Yes. Araw ng paghukom, maliwanag. That's the reason why that we need to preach about the Christ gospel. Yan po yung sabi ko sa inyo kanina. Humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Maliwanag po yung mga kapatid. We Christians are like a ship, ang sabi doon, sailing in the midst of a strong current of the wickedness of this world. Maliwanag mga kapatid. Tayong mga Kristiyano, wala tayong pinagkaiba sa isang bangka na naglalayag sa gitna ng karagatan doon sa malakas na agos ng kasamaan ng sanlibutang ito. Tama? Kung saan kayo naroroon? Sa panahon ni Noah, makita po natin, siya lang ang nag-iisang nakakilala sa Panginoon. Ang lahat anong ginagawa? Nag-iinuman, nagsasayawan, nagkakainan, nag-aasawahan. Si Noah na lang ang nakikitang liwanag sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan. Mga kapatid, kaya ganyan ang buhay natin. Sa paglalakbay natin ito mga kapatid, para tayong bangka na, anong tawag niyan? Na sumasalubong sa napakalakas na agos ng tubig.
agos ng kasamaan ng sanlibutan ito. Sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, talaga namang napakahirap. Pero pinipilit natin sapagkat nakita natin ang hindi nakikita ng mga hindi sumasampalataya. Amen. Tama? Yes. Look at our sidewalks, street alongs, corners, and everywhere. Makita lang mga tambay dyan. Nagiinuman sa banggita. Walang panahon sila sa Diyos. Amen? Yes. We can notice the similar event mentioned at that time. Everyone has no appreciation for holiness and no longer realize how God punished them in the future. Maliwanag. Mga kapatid, dito, kaya asahan natin mga kapatid, things to happen in the near future until the day that Noah enters the ark and many will amaze. Mabubulaga sila mga kapatid. Amen? Mark chapter 13 verse 33. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. Maliwanag mga kapatid. Mark chapter 13 verse 33. Ang sabi sa atin ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, ang sabi ito, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Binanggit din pala yan sa Mark, mga kapatid. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Sa verse 43, binanggit din niya. 43. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Maliwanag mga. Dapat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw at siya ay magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Dapat ganyan tayo mga kapatid habang naghihintay sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na tibagin ng dyablo ang ating pananampalataya. Amen? Mga kapatid, dito mga kapatid, let's not let ourselves be caught by surprise. Maliwanag po yan. Little bit sub point. Sabi dito mga kapatid, let's consider it at almost at hand. Mga kapatid, dapat ikonsidera natin yan na talagang malapit na halos abot kamay na natin. Amen? Amen. Ano sabi dito? Siguro kung alam nga ng sambahayan, sabi kanina, di ba? Malamang hindi siya matutulog. Hindi niya hayaan na ang kanyang bahay pasukin ng magnanakaw. Kasi alam niya eh. Pero ang problema nga, walang magnanakaw na nagsasabi na yan ang oras na yan, darating ako. Naglalarawan po yan sa ating paglilingkod mga kapatid. Na dapat sa halip na manghihina ka sa paglilingkod sa Panginoon, dapat lalo ka pang gumagana, mga kapatid. Tama? Amen. Let's consider it as almost at hand. This is also what Jesus preached when He first came. Tama? Natandaan niyo po ba yun? Even John the Baptist in the wilderness was his forerunner. Si John the Baptist bilang kanyang forerunner, mga kapatid, ganun din ang ipinangaral. Anong sabi nila? Repent of your sin, because the kingdom of God is at hand. Maliwanag mga kapatid. Jesus is coming again to reign over us, and what
and what He is to meet us ready. Yan po yung ano niya, yung nais lang niya mga kapatid. Kaya sabi diyan, no, Jesus is coming again to reign over us, and what He wants is to meet us ready or prepare. Yan lang po ang gusto ng Diyos sa atin. Amen. Dapat handa tayo mga kapatid. We should repent of our sins and let Jesus reign in our life. Maliwanag po mga kapatid. Matthew chapter 4 verse 17, ang sabi diyan, from that time, Jesus began to preach. Yan po ang ipinangaral, no? Maliwanag po yan. And to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Maliwanag mga kapatid. Ganon din sa Matthew chapter 3 verse 1 and 2. In those days, same John the Baptist preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Maliwanag. Kaya, let's consider it as almost at hand. Yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, tandaan natin, halos abot kamay na natin mga kapatid. Kaya lalo pa tayo dapat na pagaganahin yung ating mga paglilingkod sa halip na manghihina tayo. Huwag ka nang magtangka pa uli na mag-backslide mga kapatid. Dahil nakakalungkot. Hindi mo alam. Doon sa panahon na yon, darating ang Diyos sa buhay mo. Number 3 points. Why we need to repent? Because number 3 points, we can bear His judgment and justice. Tama? Amen. Hindi natin makayanan mga kapatid yung kanyang judgment at saka justice na dala-dala niya. Verse 44c. Anong sabi dito? Verse 44 verse C. Basahin natin. Doon sa verse natin na ginagamit. The Son of Man cometh. Maliwanag mga kapatid. We can bear His judgment and justice. Sa kanyang kamit, sa kanyang pagdating, dala-dala niya yung kanyang paghatol at hustisya sa ating buhay. Amen. Makayanan kaya natin mga kapatid? Handa na kaya tayo? Yung praise dyan mga kapatid, yung parirala dyan na we can't bear His judgment and justice, na ibig sabihin, we humans have a sinful nature, and God's judgment and justice is perfect and flawless, that it is impossible to stand before God. Mga kapatid, maliwanag po mga kapatid, naglalarawan po yan sa ating labis na kasamaan. Pero ang hustisya ng Diyos, mga kapatid, without spot, napakalinis, kung saan hindi natin makayanan tumayo sa harapan ng Diyos. Iyan po yung ating patatandaan at pakaiingatan mga kapatid. Amen? Amen. It refers to a day of waiting mga kapatid in His return, with hope and expectation. Sa ating mga paghintay sa Diyos mga kapatid, dapat yung idea doon, nandoon sa atin yung ating positive expectation. Nandoon sa atin yung comfortness. Yung inaasahan natin, sabi natin sa kanya, yan yung blessed natin eh. Blessed hope na inaasahan sa buhay na ito. Kaya habang gumagawa tayo, masaya tayong naghihintay sa ating Panginoon. Tama? Hindi yung nag-church tayo, nakasumangot ka naman sa tabi. Mga kapatid, yan ba yung tunay na may kasayahan habang naghihintay sa Panginoon? Hindi po. Kaya dito, letter A sa point. We can bear His judgment and justice. Letter A, for us believers, para sa atin, it is considered as a blessed hope. Tandaan po natin mga kapatid. Blessed hope po yan sa atin. This where all God's servants draw strength from. Yan doon po yung bilang mga mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos, doon po tayo humuhugot ng kalakasan. Doon sa sinasabi na yan. Blessed hope. Kaya bakit natin ginagawa, in beside na napakahirap ng ministry,
Napakahirap magbahagi ng salita ng Panginoon. Makaranas ka ng matinding persecution. Pero ginagawa pa rin natin, nagpatuloy pa rin tayo. Sapagkat doon tayo humuhugot ng lakas. Doon sa blessed hope na sinasabi sa banal na kasulatan, na siyang pagparito ng ating Panginoon. Amen? Titus chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope, maliwanag, and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Titus chapter 2 verse 13. Letter B sub-point. Sa letter A, for us believers, it is considered as a blessed hope. Letter B, for unbelievers naman, it is a considered as a cursed day. Amen? Cursed day, kasumpa-sumpa na araw para sa kanila. Yung pagdating ng Panginoon. Bakit? The believers will have no right to say that God's judgment is unjust. Because God is just. Mga kapatid, pag mong isisi sa Panginoon na ang kanyang paghatol, hindi makatuwiran. Makatuwiran ang Diyos, mga kapatid. Ubus na lang talaga yung God's grace ng Diyos. Sinimot na sa mga masasamang tao. Kaya dito, if God is not just, no even one soul will be saved. Tama? Kung ang Diyos daw hindi matuwid, wala ni isa man ang maliligtas. Tayo mga ligtas na tayo eh. Amen? Kasi ang sabi dito sa Psalm chapter 25 verse 8, good and upright is the Lord, therefore will He teach sinners in the way. Dati tayong mga makasalanan. Tama? Pero naligtas tayo sa pangangaral ng Panginoong Hesukristo sa panahon noon. Na siya din naman yung ipinangaral natin sa panahon natin ngayon. Amen? Yes. Kaya kung hindi siya just, wala dapat maliligtas ni isang kaluluwa. Iligtas na tayo mga kapatid. Talagang yung grace period ng Panginoon, sinagad na lang talaga nila dahil sa katigasan ng kanilang puso. Amen? Amen? So if anyone is thrown into the lake of fire, he is deserving. Amen? Kaya Revelation chapter 20 verse 14, and death and hell, ano sabi dito mga kapatid? Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Maliwanag mga kapatid. Totoo na may impyerno. May ibang tao hindi naniwala sa impyerno. Mismo binanggit ng Biblia yan eh. Na may impyerno. At hindi tayo makakaiwas niyan. Sa ayaw natin at sa hindi. Dalawa lang ang paruroonan natin. Langit, impyerno. Impyerno, langit. Kaya mga kapatid, sana'y maintindihan natin. That's the fact that there are really a hell. Mayroong impyerno. Matthew chapter 13 verse 50. Anong sabi dito? Matthew chapter 13 verse 50. And shall cast into the furnace of fire. There shall be walking and nothing. Willing and nothing of death, mga kapatid. Nandoon yung, ano sabi dyan? Yung pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kapag tayo ay ihagis na sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yan po yung sasapitin ng mga taong wala sa Diyos. Yan ang sasapitin ng mga taong matigas ang puso sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya mga conclusion na tayo. All we have to do is to believe Christ. Tama? And we will be saved. And we will have eternal home in heaven. Tandaan po natin yung mga kapatid. Our Lord continue to plead with us. Lalo na doon sa mga wala pa sa Panginoon. Ang Diyos po patuloy na nakikiusap sa inyo. Patuloy siyang nagpaanyaya sa mga tao wala pa sa Diyos. That while there is still a time, ang sabi dito, we respond to His invitation. Amen? Amen. Mga kapatid, sana sapat na ang mensaheng yan sa gabing ito. Purihin po ang Panginoon.
tayo po, ako tawagin natin si Brother Genesis. Amen. Ayan, okay no? Ganda ng preaching. Nawa po, lahat naman dito sana ligtas mga kapatid, no? Amen. At darating yung panahon, sabi doon, ang magtiis hanggang wakas siyang maliligtas. Dito yung kasama doon. Yes. Kasi rapture na tayo eh. No? Amen. Dadali na tayo ng Panginoon doon. Pero wag nawa po, nakasama ka doon sa tribulation. Wag naman po sana. Ngayon sinabi doon kanina ni Preacher Canoy na may dalawang sa gilingan. Yung isa ay nawala. Rapture po yun. Pero tayong mananampalataya, kung tunay po yung ating kaligtasan, you really experience the Lord Jesus Christ, wala tayo dapat ikakaba. Dahil aalis tayo, sasama tayo ng Panginoon pagbalik niya. Pero kung ikaw ay hindi pa sigurado sa kaligtasan mo, kabahan ka. Kasi po yung tribulation, mahirap po yun. Kaya po sabi ito, magtiis hanggang wakas siyang magliligtas. Kaya mo ba yun di kumain? Kaya mo ba di uminom? Diba? Yun po yun. At nawa po, sa atin, dito po ay ligtas na tayo. Kung meron tayong mga mahal sa buhay, hindi pa huli ang lahat para i-share natin sila. Huwag po tayong mahiya na pati natin sila sabihan. Pati mo sila kausapin. No? At sige po, sa atin naman, huwag natin pagdamot yung kaligtasan na natanggap din natin. Sige po, dadako na po tayo sa ating mga panalangin. Ano po ba yung mga idadagdag natin?